Ang galing nitong bread maker. Ilalagay nyo lang kasi dito yung mga ingredients sa paggawa ng tinapay. At pagkatapos, isiset nyo yung timer at ito na mismo yung maghahalo, magmamasa at magpapaalsa. Hindi ka na nga mapapagod at hihintayin mo na lang maluto. Naisipan ko ang bumili nito kasi ang lalayo ng bakery sa amin. At ang hirap pa makahanap ng bagong lutong tinapay. Pero ngayon dahil dito sa bread maker, madali na kaming makakapagluto ng tinapay sa bahay. Dati wala akong idea dito sa bread maker. Pero may nakita kasi akong post na ano daw yung best appliances na binili nila. Yung iba ang sagot, washing machine, induction cooker. Pero may nakita akong isang sumagot nitong bread maker. Napasearch tuloy ako kung anong meron dito. Nanood nga ako ng mga review at nakita ko less hassle yung paggawa ng tinapay dito. Bukod sa tinapay, marami pa kayong pwede magawa. Tulad ng yogurt, jam, at rice wine. May libre nga palang binigay si seller, itong measuring cup, pati na rin spoon. Nandito rin yung blade na kailangan nyo ilagay dito sa loob ng machine. Yung mga recipe nga pala, kasama na rin dito sa manual. Bali yung una namin ginawa, yung basic bread. 6 na ingredients lang ang kailangan. Una yung tubig, sunod mantika, bread flour, at pagkatapos ilalagay nyo yung asin at asukal sa corner. At ang pinakahuli, itong yeast. Kailangan nyo hukayin ng konti yung flour. Diyan nyo ilalagay yung yeast kasi bawal itong mahalo sa wet ingredients. Pagkatapos malagay yung ingredients, ito pwede na isalang. Pag isiset na yung timer, pipiliin nyo kung anong bread yung ginagawa nyo. Ang sa amin yung basic bread number 1. Sunod yung timbang na 1,000 grams. At huli, pipili kayo ng color. Yung color, ibig sabihin kung gaano katostado yung bread. At kapag okay na, pwede nyo nang i-start. 3 hours nga pala yung paggawa nitong basic bread. Simula kasi sa paghahalo, pagmamasa, pagpapaalsa at pagluluto, itong machine na yung gagawa. Madalas naman itong machine nakarest. Pag nakarest, parang nakapatay lang yung machine. Kapag nasa ferment na, nag-i-start na uminit tong machine. At dito nga namin nakita na unti-unti nang umaalsa tong tinapay. Nung 54 na lang tong timer, ito nasa pinakataas na yung alsa niya. Nung malapit na nga maluto, ito nagtimpla muna kami ng kape. Ang sarap nito i-partner sa mainit na tinapay. Kapag nag-i-start na nga pala mag-bake, bawal na buksan. Diyan nyo na lang pwedeng silipin sa tempered glass. Pagkatapos nitong timer, ito pwede nyo nang kunin yung tinapay. Kung mapapansin nyo, medyo tostado. Mali pala kasi kami nakalagay sa manual na pagkaluto, dapat tanggalin nyo na agad. Mas matutusta kasi kapag iniwan nyo. Pag tatanggalin naman tong tinapay, itataktak nyo lang. Madali na tong matanggal kasi non-stick naman yung lagayan. Bago nyo nga pala hiwain, medyo palamigin nyo muna ng 20 minutes para mas madali na tong hatiin. Ang lambot nitong tinapay, ang galing. Pwede na kaming araw-araw makagawa nito. Bago nga rin pala maluto tong tinapay, gumawa na kami nitong palaman. Dinurog lang namin tong 4 na nilagang itlog, nilagyan ng sibuyas at mayonnaise, at pagkatapos tinimplahan ng asin at paminta. Alaking tulong kapag may bread maker kayo sa bahay. Isasalang nyo lang ingredients at magkakaroon na kayo ng tinapay. Masarap tong merienda or pambaon sa school. Sa 90 na pwedeng gawin dito sa bread maker, yung number 1 pa lang yung nagagawa namin, yung basic bread. Gagawin pa namin yung iba, kaya abangan nyo yung mga susunod naming vlog. Siya nga pala, pangalawang beses na namin nagluto. Sa unang try kasi mali. Sa unang beses kasi nagkamali kami ng gamit ng flour, pati na rin sa sukat ng ibang ingredients. Kaya tingnan nyo yung kinalabasan, mali. Bitak-bitak ito at sobrang tostado. Nalito kasi kami sa scoop at spoon na nakalagay sa instruction. Pati na rin yung flour na ginamit namin. Dapat pala itong bread flour. Kaya dapat masunod yung mga sukat at pati ingredients. At itong sa pangatlong pag-try namin, perfect na, hindi na tostado. Kaya sa mga gusto ng bagong lutong tinapay sa bahay, mag-check out na rin kayo nitong La Home Bread Maker.